Isa sa mahalagang bagay na dapat malaman, maunawaan at matiyak ng mga mananampalataya ay ang layunin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa ikasyam na video sa Araling Ecclesiology sa semester na ito. Sinabi po sa Kawikaan 19:21, "Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magplano ang tao. Gayon din ang kanyang karapatang mamili kung ano ang kanyang pag-iisipan o ang kanyang layunin sa buhay. Subalit sa sinabing ito ni Haring Solomon ay sinigurado niya na ang layunin ng Diyos ang siyang mananaig sa bandang huli. At yan po ay tila pagbibigay ng babala na kung tayo man din ay magpaplano ay dapat iugnay na natin ito sa layunin ng Diyos para sa sangkatauhan, kundi man ay para sa kanyang iglesia. Aaminin ko po ang katotohanan na marami na po akong narinig at natutunan tungkol sa layunin ng Diyos para sa mga mananampalataya, subalit masasabi ko na hindi man ito diretsahang mali ay lihis pa rin. Salamat sa Panginoon sapagkat sa ngayon ay ipinakita niya sa akin ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. At binabalaan ko po ang bawat isa na hindi dahil ito ay aking sasabihin sa inyo ngayon, ay agad ninyong tatanggapin na sa kapangyarihan ninyo at karapatan na ito ay dapat malaman kung ito nga ba ang pinakamataas na layunin ng Diyos para sa atin. Kapag mayroon tayong ibang layunin kaysa sa layunin ng Diyos, ay magiging talunan po tayo bandang huli. Maganda lamang po kung ito ay hindi pangwalang hanggan o kaya ay temporaryo lamang, subalit kapag ang layunin natin ay nalihis sa pangwalang hanggang layunin ng Diyos, ay mapanganib po para sa atin. Nais ko pong pasimulan sa langit ang ating pag-uusap. Unawain po ninyo maigi ang aking sasabihin. Sinasabi ng Biblia na nilalang ng Diyos ang mga anghel. Hindi nga lamang po dinitalye kung paano po niya ginawa ang mga bagay na ito katulad ng paglalang niya sa mga bagay sa mundong ito kasama na po ang tao. Mayroon pong mga ilang kalat-kalat na detalye tungkol sa mga anghel at mayroon pong talata sa Pahayag 5:11 na ganito ang sabi, "Then I looked and heard a voice of many angels, numbering upon thousands, and 10,000s times 10,000s, they encircled the throne and the living creatures and the elders." Ito po ay pangitain ni John nang ipinakita sa kanya ng Diyos ang kanyang trono sa langit. At ako'y naniniwala na yan ay encouragement para sa mga mananampalataya sapagkat sa Kabanata 6 ay pasisimulan ng ipahayag ng Diyos kay Juan ang mga matitinding mangyari sa mundong ito. Kalaunan ay meron ulit siyang ipinahayag sa kanya doon sa aklat ng Pahayag 12 na kung saan ay sinabi sa kanya ang panahon na nagkaroon ng matinding kaguluhan sa kaharian ng Diyos doon sa langit nang magrebelde si Satanas at isinama ang ikatlong bahagi ng mga anghel na ito. Dito po sa unang talata natin sa Pahayag 5:11 ay pinapakita sa atin ang bilang ng mga anghel doon sa kaharian ng Diyos sa kasalukuyan. Ang ibig kong sabihin ay bawas na po diyan yung mga nagrebelde sapagkat nauna po yung nasa Pahayag 12, bagamat huli nga lamang po ito sa pangitayang ibinigay kay Apostol Juan. Ang punto ko po rito mga kapatid ay pinapakita ko po sa inyo kung gaano karami ang mga anghel. Nasa Pahayag 5:11, bagamat nabawas na po yung ikatlong bahagi nito, ay itinatayang umaabot pa rin ng 100 trillions of angels ang natira sa Panginoon. So kung idadagdag po natin dyan, ang sabihin na natin ay 33 trillions of angels. Nangangahulugan na ang kabuuan ng bilang ng mga anghel nung una ay estimated na 133 trillions of angels. Sa ating kapanahunan ay sanay lamang po tayo sa mga salitang milyon o kaya ay billion.
Pero pagdating sa salitang trilyon ay nahihirapan na po tayo, lalo na ang quadrillion o yung mga susunod pa na mga pagbibilang. Pero ganito lamang po yan. Kapag sinabing milyon, ay meron po yung 6 na zero pagkatapos ng bilang na yon. Halimbawa ay 1 million, ay may number na 1 at pagkatapos ay 6 na zero. Pagkatapos ay i-multiply mo ng 1,000 at yan ay magiging bilyon. So nadagdagan po ng 3 zero yung milyon at nagiging bilyon. At kung trilyon naman po ay dagdagan mo ulit ng 3 zero, nangangahulugan ng 1 trilyon ay meron pong 12 zero bukod po doon sa sinabing 100 o 133. So ganito po yan. Isulat niyo yung 133. Pagkatapos ay lagyan nyo ng 12 zero at yan ang orihinal na bilang ng mga anghel na naglilingkod at sumasamba sa Diyos noong una. Alam natin sa mga kwento tungkol kay Satanas. Doon po sa Isaiah 14 at Ezekiel 28 ay meron pong kaunting detalye kung paano po nangyari ang pagre-rebelde doon sa kaharian ng Diyos. Pero isang bagay na nais kong makita nyo dyan ay nung matuklasan ng Diyos ang laman ng puso ni Satanas na meron na palang masamang hangarin ng paghangad na pantayan ang Diyos. Sinabi ko po na natuklasan sapagkat yun po ang nakasulat sa Biblia. At yan ay pinapakita sa atin na ang kalalagayan ng mga tao na itinago ng Diyos sa Kanya ang laman ng isipan at puso ng mga tao sa Kanya ay ganun din ang karapatan ng mga anghel. Subalit ang pinupunto ko po rito mga kapatid, ay yun pong bilang na yon. Sabihin na natin o estimated na natin na 133 trillions of angels ay nabawasan ng mahigit 33 trillions. Mahigit pa po yan. Ay nagkaroon po ng pagbabago doon sa orihinal na plano ng Diyos. Unawain po ninyo ang katotohanan ito, na ang Diyos ay perpekto sa lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng kanyang isipin o kaisipan. At anumang pagbabago ang mangyari sa bagay na ito ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Bakit po maraming kasalanan laban sa Diyos bago pa nagkaroon ng batas para sa mga pinili ng Diyos na Israel? Sapagkat malinaw po sa aklat ng Roma na nagkaroon lamang ng kasalanan, naging malinaw lamang kasalanan nang ibigay ng Diyos ang kautusan sa Israel. So ano po ang dahilan? At yun po ay dahil sa orihinal na plano ng Diyos. Ito po yung aking halimbawa. Bakit nagalit ang Diyos sa panahon ni Noe sa mga tao na dahilan para lipulin niya ang halos lahat ng nabubuhay sa panahon na yon? Ano ang kanilang kasalanan? Pag binasa po ninyo yan, ay ang malaking dahilan ay yun pong nangyayari na intermarriage. Kumukuha po ang mga anak ng Diyos ng mga babae na nakita nilang magaganda upang lahian ang mga ito. Pangalawa po ay bakit nagalit ang Diyos sa mga taga-Sodoma at Gomora. Meron ba siyang batas na bawal ang kanilang mga ginagawa? Ipinapalagay ko na halos 1,000 taon pa bago ibigay sa Israel ang kautusan, ay marami ng paraan para magkasala ang tao sa Diyos. At ang dahilan nito ay hindi pagsunod doon sa kanyang orihinal na disenyo. Kahit wala pong batas, ay meron pong orihinal na disenyo ang Panginoon na dapat ay hindi ito binabago. Una, tungkol sa pag-aasawa ay hindi ka pwedeng magkaroon ng anak dahil lamang sa pagnanasa. Ang mga anak ay dapat resulta ng pag-iibigan ng mag-asawa na legal na nagkaroon ng kasal, sapagkat ikinasal ng Diyos si Adan at si Eva. Mula naman sa paglalang ng Diyos sa lalaki at babae, ay makikita natin na galit siya sa paglabas ng mga bakla at tomboy sapagkat hindi po yan bahagi ng original na disenyo ng Diyos. So yun po ang plano ng Diyos na meron siyang 133 trillions of angels to serve Him, ay nagkaroon po ng alteration. At sa tingin ko ay nais pong ibalik ng Panginoon yon sa kanyang sariling pamamaraan at kung maaari ay mas maganda o higit pa ito doon sa original. So ang punto ko po dyan ay nais pong palitan ng Diyos yung nawalang bilang ng anghel sa Kanya.
Hindi man natin lubos na maunawaan kung ano ang kanyang dahilan, ay ang malinaw po para sa atin ay yung nangyari o naganap na alteration doon sa kanyang ginawa na may kaugnayan sa kanyang plano at layunin. At yan po ang isang dahilan na nakikita ko kung bakit po siya nagplano na gumawa ng tao. To replace those angels that he lost because of rebellion. Nasabi ko sa mga ilan sa aking pagtuturo na nung matuklasan ng Diyos ang nasa puso ni Satanas, ay nagkaroon siya ng pagpaplano na lalangin ng tao para palitan ang mga anghel na ito na nagrebelde sa kanya. At yan din yung panahon na nakipagtipan siya sa kanyang bugtong na anak, sapagkat ibinukas niya ang kinabukasan sa kanya o future sa kanya at nakita niya na maging ang tao na kanyang lalalangin ay mahuhulog din sa pagkakasala o pagre-rebelde sa kanya. At mula diyan sa mga planong yan at mga layuning yan, sa kanyang walang hanggang kapangyarihan o karunungan, ay kumuha siya mula sa alabok na gagawin niyang tao na malaki po ang kaugnayan sa planong ito, na palitan nga yung mga anghel na yon nang nakakasigurado siya na mas maganda kaysa doon sa mga anghel. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Kinuha niya mula sa alabok ang tao upang makita ng tao na tila ito ay walang kabuluhan, maliban na siya ay nagtataglay ng imahe ng Diyos at ng hininga ng Diyos na siyang ginawa ng Diyos kalaunan. Ulitin ko lang po yung sinabi kong yan. Nilalang ng Diyos ang tao mula sa alabok para naway makita na ang tao ay, kung tutuusin, ay wala siyang halaga maliban na siya ay magtataglay ng imahe at hininga ng Diyos. Nasabi ko nga po na alam ng Diyos na magkakasala rin ang tao at mawawala niya yung imahe na yon at yung hiningang yon sa kanya, subalit nagplano na rin ang Diyos kung paano ito maibalik sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, sa pamamagitan ng kapanganakang muli, at sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid na sang-ayon sa nais ng Diyos. Mangyayari lamang po ito sa pamamagitan ng pagiging masunurin kay Kristo upang mapagtagumpayan ng katulad ng ginawa ni Satanas na pagre-rebelde at ni Adan. At ang kapangyarihang yan na mabuhay ng matuwid ay sa pamamagitan pa rin ng kagagawan ng Diyos. Nais ko lamang pong ulitin ang katotohanan ito na ang tao kapag kawala sa kanya, yung imahe at hininga ng Diyos ay babalik siya at babalik sa alabok. At magkaroon po ng pagkabigo yung plano ng Diyos para sa kanya bilang kapalit ng mga nawalang anghel dahil na rin sa pagre-rebelde. Nawa po ay mabuo ninyo sa inyong kaisipan yung mga sinabi kong ito, sapagkat ito po ay nakikita kong makatotohanan sa plano ng Diyos at sa layunin ng ating mga buhay bilang mga mananampalataya. Unawain natin ang mga ilang punto na nais kong makita natin tungkol sa bagay na ito o may kaugnayan sa bagay na ito. Ang una ay God's goal or purpose for His chosen was for His glory. Alam natin na lahat ng kanyang mga paglalang, ang dahilan nito ay para sa kanyang kaluwalhatian. Siyang Diyos na makapangyarihan, siyang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay, siyang Diyos na nabuhay ng walang hanggan, walang pasimula at wakas, na siya lamang ang karapat-dapat sa lahat ng kaluwalhatian. Kaya maging maingat tayo sapagkat yan ang hinangad ni Satanas sa kanyang buhay, umagaw ng kaluwalhatian sa Diyos, at ganyan din ang hinangad ni Adan at Eva, kaya sila nagkasala sa Diyos. Sinabi po ng Isaiah 42:8, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Dito po ay makikita natin na galit ang Diyos sa sino man na nais magkaroon ng kaluwalhatian para sa kanyang sarili. Lagi kong sinasabi na kung meron pong pagkamaramot ng Diyos ay tungkol sa kanyang kaluwalhatian. At yan po ang dahilan kaya dapat ay wala tayong pagmamapuri sa ating sariling kakayanan, sa ating mga magagawa, bagkus ay ibigay natin sa Diyos ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat sa Kanya. Maalala ko po na isa sa mga Herodes, yung nasa aklat ng Gawa, Kabanata 12,
na minsan ay sa kanyang pagtatalumpati ay hinangaan siya ng kanyang mga tagapakinig na inangkin niya ito sa kanyang sarili, at dahil doon ay sinaktan siya ng anghel at kinain ng mga uod sa kanyang kinatatayuan. So makikita natin diyan ang galit ng Diyos sa sino mang naghahangad ng kaluwalhatian para sa kanyang sarili. At ingatan natin ang bagay na ito sapagkat kahit po sa mga mangangaral na sa halip na isentro nila ang kanilang pangangaral sa ikaluluwalhati ng Diyos, ay mayroon na pong pagmamapuri sa kanilang mga sarili. Sinasabi ko po ang bagay na ito upang tayo po ay makapag-ingat na kahit po yung mga tagong bagay sa ating puso habang ginagawa natin ang mga bagay na inaakala nating kalooban ng Diyos, ay maaari pong umusbong ang pagmamapuri sa ating mga puso. Nanawa po ay agad nating tanggihan ang mga bagay na ito. Sa Isaiah 43:7, "Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made." Diyan po ay malinaw na makikita natin na ang layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang ay para sa kanyang ikaluluwalhati. Sa ating kapanahunan ay nangingibabaw ang paghahangad ng tao sa kanyang comfort kaysa sa kaluwalhatian ng Diyos. Nabanggit ko po yan sapagkat naalala ko si Paraon na sinabi ng Diyos kay Moises, "I will harden Pharaoh's heart so that I may gain glory for my name." Diyan ay makikita natin na para sa Diyos ay nangingibabaw ang kanyang kaluwalhatian kaysa sa kaalwanan ng tao. Ang nais ko pong sabihin sa bagay na yan, ang sino mang may pagmamapuri sa kanyang sarili ay kayang sirain ng Diyos para sa kanyang ikaluluwalhati. Sapagkat alam po natin na si Paraon ay meron na pong katigasan ng puso na paghahangad na kilalanin siyang dakila, at ito ay pinahayag ng Diyos kay Moises bago pa siya isugo sa Ehipto. Mababasa po natin yan sa 3 kabanata ng Exodo, na doon ay binalaan ng Diyos si Moises na sinabi sa kanya, "Pharaoh's heart is unyielding." Matigas ang puso ni Paraon, at ang gagawin ng Diyos ay lalo pa itong patigasin at gagamitin ang bagay na yon upang magmatigas ang buong Ehipsyo, at gagawa ang Diyos ng mga dakilang kaganapan upang siya ay luwalhatiin ng mga Israelita maging ang mga Ehipsyo. Kaya tignan po ninyo ang katotohanan sa bagay na ito, na sinabi ng Biblia, sino mang nagmamakataas ay ibababa ng Diyos, pero sino mang nagpapakababa ay itataas ng Diyos. At yan ang isang magandang bagay na makamtan natin ang kapurihan, hindi mula sa bibig ng tao, kundi mula sa Diyos. Tingnan po ninyo ang buhay ni Job. Siya po ay isang tao na laging kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil diyan ay ipinagmamapuri ng Diyos si Job kay Satanas. Kaya kung tayo po ay nagnanais na dakilain ng Diyos o itataas ng Diyos, ang the best na paraan ay magpakumbaba, maging mapagpakumbaba, maging sa mga laman ng ating puso. Sinabi po ng unang Korinto 10:31, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." Alam ni Paul na concern ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, na maging sa ating pagkain at pag-inom ay dapat ibinibigay ang kaluwalhatian sa Diyos. At yan po sa tingin ko ay sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat sa lahat ng ating tinatanggap sa buhay na ito. Pangalawa na dapat nating maunawaan tungkol sa mga bagay na ito, pakinggan po ninyo. Righteousness is His way that only the Son is able to give. Ulitin ko po. Righteousness is His way that only the Son is able to give. Yung Son po dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ano po ang ibig ko sabihin sa bagay na ito? Na sa kanyang pagkamit ng kaluwalhatian ay sa pamamagitan lamang ng matuwid na pamumuhay o sa katuwiran ng maibigay ito sa kanya. Baka po tanungin ninyo ako, bakit pastor, na kanina ay sinabi mo na pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon upang magkamit ng kaluwalhatian? Tandaan po ninyo ang katotohanan ito, na ang Diyos po ang may lalang sa lahat ng bagay
na meron siyang karapatan na gawin niya ang kanyang nais. At yan po ay bawal sa tao sapagkat bahagi po siya ng kanyang nilalang. Galit nga po ang Diyos sa mga sisira sa mundong ito. Subalit alam natin na sisirain po niya ito, sang-ayon na rin sa 2 Pedro 3:8 hanggang 10. At doon ay makikita natin na yun ay dahil karapatan niya sapagkat siya ang manlalalang. Isa sa mga pinupunto ko rito mga kapatid ay ang tao na hindi matuwid ay hindi po makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sinabi po ng Roma 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Tingnan po ninyo ang katotohanan yan. Na bagamat dyan po ay sinasabi na walang umabot sa ikaluluwalhati ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, ay binanggit din po ang tungkol sa pagiging liko ng tao. All have sinned and fall short of the glory of God. Na nangangahulugan na ang mga makasalanan ay walang kapangyarihan o hindi binibigyan ng karapatan ng Diyos na siya ay makapagbigay luwalhati sa Kanya maliban sa kagagawan ng Diyos sa Kanyang sarili. Na sa tingin ko ay may kaugnayan po yung sinabi ng aklat ng awit, the dead cannot praise you. Kung hindi po ako nagkakamali, yan po ay nasa 6 na kabanata ng aklat ng awit. The dead cannot praise you. Nang ibig sabihin, the dead cannot give you glory. At isa po sa kahulugan niyan na yung mga nabubuhay sa kasalanan na hindi po makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sinabi pa po ng Roma 3:9 at 10, what shall we conclude then? Do we have any advantage? Not at all, for we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. Unang punto ko po rito na ipinapakita ko po na wala pong naging matuwid sa mata ng Diyos, wala pong naging karapat-dapat mula sa mga lahi ni Adan. At alam natin na yan ang dahilan kaya naparito ang anak ng Diyos na sinabi ko nung una na ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang anak dahil nakita niya na mahuhulog ang tao sa kasalanan at isusugo niya ito upang ibalik sa tao yung nawala niya na imahe at hininga, buhay, upang yung mula sa lupa ay makapamuhay sa espiritual, matuwid at katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Gayon din naman na ipakita niya kay Satanas na hindi siya natalo dahil sa kanyang pagre-rebeldeng ginawa laban sa kanya. Tandaan niyo po ang katotohanan ito mga kapatid. Ang mga anghel po ay tinatawag na sons of God. Sila po ay dahil direct creation ng Diyos. Ang Panginoon ay naging anak ng Diyos sapagkat naparito po siya bilang anak ng tao. At maalala ko yung sinabi ng Biblia, today I have become your father. Sana po ay hanapin niyo po yan sa aklat ng awit na ang kaganapang yan ay para tuparin ng Diyos ang kanyang plano na ang pagiging anak ng Diyos sa mga tao ay muli niyang ibalik. Alam natin na ang mga lahi ni Adan dahil sa kanilang pagkakasala ay nawala nila ang pagiging anak ng Diyos bagkus sila ay mga anak ng Diablo sapagkat sila ay nasa imahe ng Diablo dahil sa kanilang masasamang gawa. At yan ay maibabalik lamang sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. At kapag ka ang tao ay na-born again, ay naibabalik sa kanya ang katawagang child of God, anak ng Diyos. So nawala ng Diyos ang maraming anghel dahil sa kanilang pagre-rebelde at papalitan niya ito ng mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. So they needed to become righteous once again at yan ay sa pamamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo. Sinabi nga po ng ating binasa kanina, none is righteous. Walang matuwid, wala kahit na isa. Pero ang anak ng Diyos ay tinawag na matuwid, the righteous one. Sinabi po sa Gawa 3:14, you disown the holy and righteous one, and ask that a murderer be released to you. Diyan po ay sa pangangaral ni Apostol Pedro
ay nabanggit niya sa mga Israelita na pinapatay nila ang tanging matuwid. Sa Gawa 7:52 ay binanggit din that the Lord is the righteous one. At sa Gawa 22:14, basahin ko po. Then he said, the God of our ancestors has chosen you to know His will, and to see the righteous one, and to hear His words from His mouth. So kung ang Panginoon ang siya lamang ang tanging matuwid, ay nangangahulugan ito na bilang tao, kinuha niya ito upang sa ganon ay maibalik niya sa tao ang kanyang nawala dahil sa kasalanan, ay nangangahulugang walang tao na karapat-dapat sa Diyos, walang makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya, at yan ang dahilan kay naparito ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, naging anak ng tao, upang maibalik sa tao ang matuwid na pamumuhay. At ang unang bahagi po diyan, ng tao ay kailangang maging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Basahin ko po sa wikang English. Man has to be imputed with the righteousness of Christ. Kailangan ang isang tao ay mapasa kanya ang katuwiran ng anak ng Diyos o katulad sa anak ng Diyos na maibabahagi lamang ng ating Panginoon Jesucristo sa tao. Sabi po sa Roma 3:22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between the Jews and the Gentiles. So dito po sa sinulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay makikita natin na ang katwirang katanggap-tanggap sa Diyos ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. At sinabi pa niya, wala nang kaibahan maging ang mga Hudyo na pinagkalooban ng karapatang maging mga pinili ng Diyos at binigyan ng kautusan ay walang kaibahan sa mga Hentil. Roma 4:24. But also for us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in Him who raised Jesus our Lord from the dead. So sa pamamagitan ng pananampalataya ay kinikredit ng Diyos, ibinibigay ng Diyos ang katwiran ni Kristo sa taong yon na sumampalataya nga sa Kanya. Roma 9:31. What then shall we say that the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it? A righteousness that is by faith, but the people of Israel who pursued the law as the way of righteousness has not attained that goal. Ngayon po ay makikita natin na paulit-ulit po na ang tao ay magiging matuwid lamang kapag sila ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon po, ang hindi natin dapat makalimutan na sa New Covenant, kapag ang tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ay tutugunan niya ito sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapabautismo. At magiging matuwid lamang na totoo ang taong yan kapag kainaprubahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya ng Kanyang banal na Espiritu. I-assess niyo po yung sinasabi kong yan ay nangyari po yan sa isang tao na totoong na born again, na dumaan doon sa tamang proseso at hindi doon sa passive na pananampalataya lamang. At dahil ang taong yan ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos ay makikita natin sa pamamagitan ng kalaunan ay pamumuhay o pagsisikap na mabuhay sa katuwiran sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay sa pagsunod sa mga batas ni Kristo sa tulong ng banal na Espiritu. At ang ating pong pang-apat, the believers or the church is empowered with righteousness. Dahil nga po sa hindi nagtatapos nung tumanggap o sumampalataya ang taong yon sa Panginoon Jesucristo, ay pinagkalooban siya ng banal na Espiritu nang siya gayon ay makapamuhay siya sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At alam natin ang katotohanan na hindi lamang sa pagtataglay ng banal na Espiritu na makapamuhay ng matuwid ang isang mananampalataya, kundi namubuhay siya na alam niya ang salita ng Diyos at nabubuhay siya sa may pagsunod nito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sabi po ng 2 Pedro 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life, that is also a righteous life,
through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So malinaw po rito sa sinabi ni Apostol Pedro, isa ring failure na tao, nung hindi pa siya nagtataglay ng banal na espiritu, ay sinasabi niya, His divine power has given us everything. Everything we need for what? To become rich? To become healthy? Hindi po. Ang sabi niya, we need for a godly life through our knowledge, at yan ay pinapakita ko sa inyo, na hindi lamang po sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, kundi sa pamamagitan din ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya nga po yung mga converts sa Book of Acts, chapter 2, ay hindi lamang po tumanggap ng banal na espiritu at pagkatapos ay tapos na. Ang susunod na ginawa nila ay they devoted themselves to the apostles' teachings. Nais ko pong sabihin sa inyo na mag-ingat po kayo sa mga tao na sinasabing puspos sila ng banal na espiritu pero wala pong appetite sa salita ng Diyos. Now, dyan po sa ating pang-apat ay malinaw na mula nung tayo ay pinagkalooban ng katwiran ni Kristo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, ibinigay din naman ng Diyos ang Kanyang banal na espiritu para tayo ay bigyan ng kapangyarihan na mabuhay ng matuwid, katanggap-tanggap sa ikaluluwalhati ng Diyos, na nangangahulugan na ito ay magpapatuloy hanggang sa tayo ay mawala sa mundong ito o kaya ay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po ito ang ating panglima. Believers are commanded to walk as Jesus did. Believers are commanded to walk as Jesus did. Nabanggit ko kanina na ang Panginoon lang ang tanging katanggap-tanggap sa Diyos. Walang makakarating sa langit, hindi lamang sa paraan na si Kristo, kundi wala sa wangis ng anak ng Diyos. We need to be in the image of the Son of God. Because as a child of God, only Christ had the image of God. Paulit-ulit po yan na sinasabi sa banal na kasulatan. And therefore, that is the goal of God for us. To become a child of God ay nangangahulugan na taglay natin ang imahe ng Diyos. Pag binasa niyo po sa aklat ng Genesis, Adam was created in the image of God. Bago magkaroon ng mga anak, si Adan at si Eva ay nahulog na sila sa kasalanan at ang lahat ng kanilang mga anak ay hindi tinatawag na in the image of God. They were in the image of Adam. But through Christ, when we were born again, we were made righteous. Pero hindi pa tapos diyan. Kaya nga tayo ay binigyan ng kapangyarihan para makapamuhay ng makadiyos na pamumuhay upang sa gayon ay magpapatuloy ang bagay na yon sapagkat hindi tayo magiging anak ng Diyos at kawangis ng Diyos kapag tayo ay nasa Kanyang kaharian na, kundi ngayon pa lamang. Dahil naparito na ang anak ng Diyos na nagkakaloob dito sa atin. So tandaan po ninyo ang katotohanan yan. Totoong maging ganap tayo, hindi tayo magiging kawangis ng Diyos kapag tayo ay nasa langit na, dito pa lamang sa lupa, dahil sa anak ng Diyos na si Kristo, ay mapapasa atin na ang wangis ng Diyos. Because He came in the image of God. He was in the full image of God. Bagamat mangyayari lamang po ang ganap, yung fullness of Christ, kapag siya ay dumating na, pag binago na tayo mula sa katawang lupang ito, doon sa glorified body, ay yun ay magaganap bago tayo ipasok doon sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa langit. Nakukuha ba ninyo ang bagay na ito, mga kapatid? Sabi po ng unang Juan 2:5-6, But if anyone obeys His word, love of God is truly made complete in them. Ano po sinasabi niya diyan? Kung mahal daw natin ang Diyos, ay kailangan tinutupad natin ang Kanyang mga utos para masasabi nating tunay na mahal natin ang Diyos. Sabi ng huling bahagi, this is how we know we are in Him. Malalaman mo na ikaw ay na kay Kristo kapag ikaw ay nagbago sa pamamagitan ng pagiging masunuri na. You are empowered to obey. Maalala ko yung sinabi ng Panginoon sa John 14:15, If you love me, obey my commandments.
At sabi ko nga po, nang marinig yan ng mga alagad, ay malamang ay sinasabi nila sa kanilang kaisipan, kung yung mga batas ni Moises hindi nasunod ng aming mga magulang, yung batas mo na napakalayong mataas sa batas ni Moises, paano namin masunod yan? Kaya sa verse 16 ay sinabi niya na isusugo sa kanila ang banal na espiritu para tulungan sila na makapamuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. At kung babasahin natin ang 1 John 2:6, ganito ang sabi niya, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. When we have the Spirit of God and we know the words of God, especially the commands of Christ, at tayo ay mabuhay sa tulong ng Banal na Espiritu na sumusunod sa mga batas ni Kristo, ay makikita natin, diyan tayo nakakapamuhay ng katulad ng Panginoong Jesucristo. Kaya po hindi ako sumasang-ayon doon sa wala ng batas-batas. O sasabihin nila, sundin lang ang Banal na Espiritu. It is impossible na susunod ka sa Banal na Espiritu na hindi mo alam ang mga batas ni Kristo. At alam natin na kapag tayo ay inutusang sumunod ng Diyos ng isang bagay, ay naniniwala siya na kaya natin ang bagay na ito. Malala ko yung sinabi ng aklat ng Roma ni Apostol Pablo na ang mga Hudyo ay nabigong sundin ang kautusan dahil sinikap nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga sarili at hindi sila nagtiwala sa Diyos na gagawa sa kanilang mga buhay. Subalit para sa Iglesia ng Diyos, sa New Covenant, ay nauna ang ating pagtiwala sa Diyos o pagtitiwala sa Panginoon Jesucristo. Pinagkalooban tayo ng Banal na Espiritu para masunod natin ang kanyang mga batas. Sa mga hindi pa po dumadaan doon sa in pursuit of Christ-likeness, ay sinasuggest ko po na puntahan po ninyo at panuorin ang mga videos na yon. Sapagkat marami pa pong detalye doon ang wala dito sa aking sinasabi ngayon, ngunit ipinapakita ko po sa inyo na yung goal ng Diyos sa kanyang iglesia is to become like His Son Jesus Christ, to pursue holiness and righteousness, to have the image of God in us. Ganito pa po ang sabi ng 1 John 4:17 and 18. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Alam niyo po, kapag ang isang Kristiyano o mananampalataya ay nagpupursige na maging katulad ng Panginoon Jesucristo. Una, diyan po ay napakahalaga na makilala ng isang Kristiyano ang Panginoon Jesucristo, yung biblical na Jesus Christ. Hindi po yung inaakala lang at naririnig lang natin sa iba na Jesucristo, kundi yung Jesus ng Biblia na nakikilala sa personal na kaparaanan. Ang sinasabi niya rito ay makapamuhay tayo ng katulad niya, and then we will have confidence in the day of judgment. Yan po ay napakahalaga sa buhay natin because fear has to do with punishment. At yan po pala ang sinasabi niya rito sa verse 18. There is no fear in love. Ibig sabihin, kung mahal mo ang Diyos ay wala kang takot sa iyong puso, lalo na sa Kanya. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. See, if we love God, we walk as Jesus did. We obey God because we love Him, and because we obey the Lord, we will have confidence in the day of judgment. Alam niyo, ang totoo mga kapatid, kahit sa mga nagaganap sa mundong ito, kung nais niyo magkaroon ng kasiguraduhan na hindi kayo iiwan o pababayaan ng Diyos, it is not about prayerfulness, it is praying without ceasing. Akala ba ninyo against ako sa prayer? Hindi po. Ako'y naniniwala ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa hindi lamang nananalangin ng mechanical prayer. They need to pray early in the morning. They need to have 1 hour prayer. They need to have prayer before they go to sleep. At yan ang sasabihin nilang prayerful. Those who love the Lord, in humility, they are groaning inside. Whole day long, hinihingi nila sa Diyos ang mga bagay na inuudyok sa kanila ng Banal na Espiritu, higit sa lahat ay ang pagtatagumpay sa kasalanan. Kaya nga mga kapatid,
Hindi ko po bukang bibig ang prayer, prayer, prayer. Sapagkat sino mang nananalangin for the sake na mamanipula niya ang Diyos sa pamagitan ng prayer niya ay malaking kamalian. It is by loving obedience that God is touched so that He could work in our lives. Tandaan po natin yan. Napakarami pong tao walang bukang bibig kundi prayer, 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 but they do not obey the Lord. God do not listen to the wicked people. Basahin po ninyo ang Proverbs 28:9. Basahin po ninyo at alamin po ninyo ang sinabi ng Revelation 3:10. At makikita po ninyo na yung iglesia dyan, kaya iingatan ng Panginoon na hindi dahil sila ay prayerful. I believe that those people in the church of Philadelphia are people who praise without ceasing. They have groanings deep inside them. Pero ang sinabi ng Diyos diyan ay they are lovingly obeying the Lord because you have obeyed my commandments. Sabi po ng Panginoon diyan. So balikan po natin, ano ba ang goal ng Diyos sa kanyang iglesia? Sinabi ko na sa inyo yung pundasyon, yung dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos ay upang maibalik sa atin ang wangis ng Diyos na nawala dahil sa pagsuway ni Adan at ni Eva. Mayroon pa pong isang mahalagang bagay na kailangan tayong maunawaan tungkol sa nais na ito ng Diyos at matutuklasan po natin ito sa Efeso 4:11 hanggang 13. Sabi po roon, He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for the work of ministry, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So ang ating pong susunod ay ito, God designed His servants to equip the church. Servants means ito po yung mga tagapagturo, ito po yung mga nagsasabing sila ay magdi-disciple. Alam niyo po, laganap po sa mga churches yung salitang disciple, disciple, disciple. Maganda po yan sapagkat yan po ay pangalawang bahagi ng Great Commission ng Panginoon. Pero ano po ang resulta kung talagang totoong nagdi-disciple ang mga taong ito? Alam ko na po ang sagot ng marami diyan, na yung kanilang mga dinidisciple ay dadala rin ng kaluluwa para turuang maging taga-akay ng kaluluwa pa. Alam po ninyo, akala ko nung araw, ganyan po ang discipleship. Teach them to become a disciple and to disciple others. Tama naman po yun. But to disciple is to practically and simply form them into Christ-likeness. So kung yung pong mga nagdi-disciple ay hindi alam yung Christ-likeness na goal ng Diyos sa bawat mananampalataya, hindi po yan makakapag-disciple ng para sa Panginoon. Nagdi-disciple yan ng para sa kanyang sarili, para sa kanilang sariling grupo, sa kanilang sariling denominasyon, pero never na makapag-disciple ng alagad ng Panginoon Jesucristo. At yan po, dito sa Ephesians 4:11-13, ang malaking responsibilidad ng mga tinatawag na tagapagturo to form the believers into Christ-likeness. It is not to entertain people. It is not to make them happy. Or it is not to make a big group. Kung yan po ang layunin niyo, magtayo po kayo ng club. Magpuhunan lang po kayo. Siguraduhin yung marami kayong pera o kaya ipagkakitaan ng mga tao. Then you can make the people happy and entertain them. Umarkila kayo ng mga komedyante, ng mga magagaling tumugtog. At makikita nyo, the people will not hesitate to pay you because they will become happy. So kung gusto nyo matiyak kung ang inyong mga ginagawang alagad ay talagang alagad ng Panginoon, sinabi po ni Apostol Pablo, to prepare God's people for the work of service o kaya ay ministry. Hindi po ito yung mga manggagawa na gagawa dahil meron silang 18,000 a month o sahod monthly. They are prepared to serve the Lord with love. They are grateful because of what the Lord has done in their lives. And they are prepared to give their life for the cost of their service to God.
Yan po ang ibig sabihin ng to prepare God's people for the work of ministry, of work of service. Another thing is unity in the faith. Naipaliwanag ko na sa mga nakaraan na sabi ko nga, bagamat nais ng Diyos ng unity, and we must have to pursue unity, nangyari lamang po yung unity sa panahon ng Book of Acts. 100% na nagkakaisa ang mananampalataya doon. Why? Because they received the Holy Spirit and they sat at the apostles' feet. Nag-aral po sila ng panibago. Sabi ko nga, dalawa ang elemento ng tunay na pagkakaisa. Pagkakaisa sa kaalaman sa salita ng Diyos at pagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Paano mo pag-isa ang mga tinatawag na mananampalataya sa ating kapanahunan? Sapagkat marami nga po dyan, hindi nila ina-apply ang standard ng Diyos, meaning ang salita ng Diyos, at bukod doon, baka wala pang banal na Espiritu yung mga yan. Pastor, mababait naman sila. Hindi naman po yan ang elemento ng pagkakaisa. Dahil sa ubasan ng Panginoon, karamihan po ng pumasok dito ay meron pong maling kaisipan na galing sa sanlibutan. Kaya kapag hindi po yan naturuan, kahit nagtataglay pa yan ng Espiritu ng Diyos nung siya ay ma-born again, kapag hindi po totoong nag-aral, hindi mo yan madala sa pagkakaisa. So, unity is one of the marks of true disciple because they will have a genuine love for one another. So, sabi nga po niya, to prepare God's people for the work of ministry until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God. Knowledge of the Son of God. Ako'y naniniwala na marami po sa inyo ang napatibay doon sa mga pinaanan niyong aral tungkol sa buhay ng Panginoon or the life of Jesus Christ. Meron po tayong 12 video doon na kung saan ay partially makikilala ninyo ang Panginoong Jesucristo kung ano ang kanyang buhay. At yun ay napakaliit na bahagi lamang. Sa susunod na semester ay meron na naman po tayong aspeto ng buhay ng Panginoon na pag-uusapan. At dito sa bahagi pa ng sinasabi ni Apostol Pablo, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So yan po ang pinakamataas na layunin ng mga tagapagturo. That the believers will be in the image of God. Pag pinag-isa-isa natin ang resulta ng pagtuturo ng mga tinatawag na equippers, ay makikita natin na ang resulta nito is to form the believers in the image of Christ, the fullness of Christ. And that is the image of God, that righteousness and holiness, so that we can give the glory to God. Nawala ito ni Adan at ni Eva doon sa garden ng Eden dahil sa kasalanan. Naparito ang anak ng Diyos para ibalik ito sa atin ng buong buo. At alam natin na tayo'y lumalakad na katulad ni Kristo kapag natutunan natin ang kanyang mga batas, nagtataglay tayo ng Espiritu upang bigyan tayo ng kapangyarihan na maisabuhay ang mga ito na nagre-resulta sa karakter ng Panginoon, sa trabaho ng Panginoon, sa attitude ng Panginoon sa mga tao, at sa saloobin o motibo na walang nakakakita, na nangangahulugan na motibong maganda na ang Diyos lang ang nakakaalam. So in conclusion po natin dito, mga kapatid, the goal of God for the church is Christ-likeness. No more, no less. Nasabi ko kanina na si Kristo lang ang katanggap-tanggap sa Diyos. We are imputed through His blood the righteousness and holiness of Christ. Pero hindi po nagtatapos doon, kundi nais ng Diyos na tulungan tayo na mabuhay at lumakad na katulad ng ating Panginoon Kristo. Ikaw ba ay tumutungo sa ganyang direksyon o sa direksyong yan? Tandaan natin na nais palitan ng Diyos ang mga nagrebuilding anghel na siya niyang magiging lingkod sa walang hanggan. At kahit nagrebelde ang ating nununong si Adan at si Eva, ay binigyan pa rin tayo ng karapatan ng Diyos na bumalik sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo upang mahigitan natin ang mga nawalang anghel sa Kanya, because we will be tried and tested against sin na magiging lingkod niya sa walang hanggan.
Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin na tinawag niya tayong maging anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng banal na Espiritu upang mabuhay o makapamuhay ng matuwid para sa Kanya. At higit sa lahat ay makapamuhay na kasama niya sa Kanyang walang hanggang kaharian. Magandang araw po, ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin. God bless.